ay para mahanap yung mapapangasawa ko. Siyempre, may calling din naman ako sa Lord na magpastor. Pero mas na-encourage ako to study sa Bible school because I was looking for a lifetime partner. Totoo po yun. Hindi lahat ng papasok sa Bible school ay para mag-aral. Meron din naghahanap ng asawa. At isa po ako doon. Pasok na RD. Nasa Zoom po. Okay, so ang topic po natin is about knowing the Father, knowing God as our Father. Of course, meron tayong isang Diyos, tama po ba? Isang Diyos, tatlong persona. Pero ako po ay isang Baptist, Southern Baptist pong background ko. At nakakilala ako sa Panginoon. Ako po ay 4th year high school, 1987. So hindi ko alam kung yung iba sa inyo, hindi pa pinapanganak. 1987 po. Tapos ay nagsimula po ako maglingkod sa Panginoon 1990. So 3 years lang po yung aking preparation. So kaya nangyari po sa akin, nagtatrabaho, nag-aaral sa Bible school at nagpapastor. I was only 19 years old nung ako po ay nag-start na magpastor. At ngayon po sabi nga ni Ate Che, ay 34 years na po sa ministry. Kaya sa biyaya ng Panginoon. Hindi ganun kadali, diba? Pastora magpastor. Yung mga ups and downs, yung mga challenges. Especially sa church po namin, usually ako lagi yung speaker. At imagine mo for 34 years. Mag-iba lang yung speaker pagka alis ako at wala talaga ibang option. Dati nung pandemic, umaalis ako pero ako pa rin speaker ng church kasi naka-zoom. Na kahit nasaan ka, pwede ikaw yung speaker ng church. No? Pero ngayon sabi ko, pag umalis na kami, yung leader naman na nag-speak sa church. So nangyayari lang po yun quarterly, kami ay nag-visit po sa Bicol. So, knowing the Father. Ano ba ba? Okay, the God is Trinity, right? God Father, God the Son, God the Holy Spirit. And we were created in the image and likeness of God. Di ba sabi ng Lord, let us make man in our own image. Let us make man in our own image and likeness. So nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang wangis. O tayo ayon sa kanyang wangis. Kumbaga tayo ay kamukha ng ating Diyos. Okay? Pero kung minsan po nangyayari, we are creating God according to our image. We were created in the image of God, but sometimes we are creating a God according to our image. Kumbaga kung ano yung iniisip mo, yun yung para sa iyo, yun yung Diyos. Nagkakaroon ka ng kaisipan na tungkol sa Diyos dahil pinag-aaralan natin siya, at habang pinag-aaralan natin siya, bumubuo tayo ng isang Diyos according to our own image. Nakuha niyo po ako? Sometimes it's the other way around. Sa halip na tayo yung maging kawangis ng Diyos, tayo yung lumilikha ng isang Diyos na ayon sa ating kaisipan. Sa ating kaisipan. So that's why it's very important na makilala talaga natin kung sino yung Diyos natin, dahil kung sino siya, yun tayo. Tama po ba? Kasi we were created in the image and likeness of God. So kung sino siya at kung paano natin siya makikilala, yun tayo magiging. Sa halip na nag-iisip tayo tungkol kung sino siyang Diyos at lumilikha tayo ng ating sariling Diyos sa pamamagitan ng ating pag-iisip. Kaya minsan nakatatakot na mag-aral ng theology because you are creating God, a God according to your image and likeness. Kung sino yung pagkakilala mo sa akin. Now, this afternoon, I'll be introducing to you God as Father. God as Father. So, ang Diyos natin ay tatay. I know, alam niyo na ito. Yan, pakisabi sa katabi mo, alam mo na ito. Marahil, no? Alam na natin ito. Tama ba? So, kanina pinag-uusapan namin yung durian. Sino ba nakatikim na ng durian? Amen. Amen. Sino paborito ng durian? Ayaw. Si ate nakatikim ba? Di ba, ang durian, pwede mong pag-usapan. Dahil nag-usap kami doon eh. Ano, ang lasa nito, pag-usapan ninyo.
kung ano ang amoy nito, sabi ng mga Amerikano, ang durian daw smells like hell, but tastes like heaven. Parang smells like hell, parang sama-sama ng amoy, pero pag tinikman mo, it tastes like heaven. So, ganun daw kasarap yung durian. Natikman nyo na ba? Yung mga hindi pa? Sorry, no? Pwede natin pag-usapan, pero pwede hindi pa natin nararanasan. Ang Diyos po, pwede natin pag-usapan bilang tatay, pero pwede hindi pa natin nararanasan. Ang theology po ay dito. Ang karanasan ay dito. So, ang malimit na nangyayari sa atin, na pag-uusapan natin, na pag-aaralan natin, at naituturo pa natin kuminsan. Pero, hindi pa natin totoong naranasan. Kaya minsan po yun yung nakakatakot sa nagtuturo. Lalo na ngayon, na kung ano yung lesson na gusto mong ituro, punta ka lang sa internet, di ba? Mamangopya ka doon, magbabasa ka ng libro, magbabasa ka ng article, kukupost ka ng isang lesson, wow, ang ganda ng lesson na ito. And then, pwede mo lang ituro without experiencing the lesson. So, sometimes, ang pagkakilala po sa Diyos ay kagaya po noon. Kilala natin siya bilang tatay, pero hindi pa natin siya talaga lubusang naranasan. We have created a God according to our image, according to what our ideas are. Kung ano yung gusto natin na maging isang Diyos. No? Yun ang Diyos natin. Okay? So, tingnan po natin. Halimbawa po, knowing the Father, para natin makilala ang tatay. So, isang familiar verse. John 3:16. Sino hindi nakakaalam ng John 3:16? Mga bata, ano John 3:16? Binabasa mo naman. For God, sabi niyan, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. What do you see in the verse? Ano po nakikita natin sa talata? What do you see in the verse? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Of course, we see the gift in the verse. Normally, di ba? Normally, pag ako binabasa natin yung John 3:16, nakikita natin si Jesus. Nakikita natin yung regalo. No? Yung regalo ng Diyos sa atin. So, dahil si Jesus ay binigay sa atin, no? Bilang isang regalo. Pero nakikita niyo po ba sa verse yung nagregalo? For God so loved the world that He gave His only Son. So merong nagregalo. It's not only about the gift, but also the giver. Tama po? It's only in the giver. It's also the giver. Okay. Which is more important. Ano mas mahalaga? Of course, mahalaga sila pareho. No? Ang regalo o ang nagregalo? Mahalaga pareho, right? Ang regalo at ang nagregalo. Pag Christmas, sinaselebrate natin yung kapanganakan ni Jesus. Sinong sinaselebrate natin? Ang regalo o ang nagregalo? Ang regalo. Pag binigyan mo kayo ng regalo, sino pinasasalamatan ninyo? Ha? Regalo? Maraming salamat sa iyo. Regalo? Ang nagregalo. Di ba ho? Ang nagregalo. Pero gano'n karami tayong celebration na ginawa pag Christmas, nagalimutan natin ang nagregalo. At ang regalo lang ang ating pinasalamatan. See, knowing God as Father, no, is knowing Him, seeing Him, no, and experiencing Him as Father. You know, John 3:16 is a very popular, it is a very popular scripture. No? At siguro alam na nga ito ng lahat. Pero without the revelation of the Father, you won't be able to see the emphasis of the text. You won't be able to see Father in John 3:16. It will take a revelation to see Father in the verse, no? In John 3:16. So this is my point. This is my point. We have been reading the scripture, but probably we're missing something.
Probably, nakikita natin si Jesus, pero baka hindi natin nakikita yung tatay. Baka na. Baka na. Tama po ba? O tulog na po kayo? Gising pa, gising pa. Okay, gising pa. Okay? So, Father is the giver. Jesus is the gift. Without the Father loving us, we won't have our Lord Jesus Christ as our gift. Right? Yes. Dahil meron tayong tatay na nagmamahal sa atin, kaya ibinigay na si Jesus. Hindi ko pa sinasabi na mali i-celebrate ang Christmas, no, na pinasasalamatan lang si Jesus. Baka meron na tayong kailangan idagdag. Meron missing, meron kulang. Pag nagpasalamat tayo. So, huwag natin sana pong kaligtaan na mayroong tatay na minahal na tayo kaya binigay niya ang kanyang anak. Okay? At siya rin yung tatay mo. Yan, pakisabi sa katabi mo, siya rin yung tatay mo. He's a real father. So Christianity without understanding and experiencing the love of the Father is a Christianity that is missing its foundation. Imagine a Christianity, no? Without understanding and experiencing the love of the Father. It's a Christianity that is missing its foundation. Why? Why na ito yung foundation of Christianity? Because the gospel started not on the cross. The gospel started in the heart of a loving Father. That is Christianity. Ang Kristyanismo po, nagsimula sa puso ng tatay na nagmamahal sa atin. Binigay na yung kanyang anak at namatay sa krus ang kanyang anak para sa atin. Dahil sa kanyang pagmamahal po ng tatay sa atin. Di ba? So, imagine kung hindi natin ito nararanasan at hindi natin ito naunawaan, so nami-miss natin yung foundation ng Christianity of a loving Father that loves us so much. That loves us so much. So the whole point of Christianity is the love of the Father. And the cross removes everything that comes between us and that love, so that we can come boldly to the throne of grace and climb right onto His knee to know Him as our Father. So ano tinanggal daw po ng krus? Ang tinanggal ng krus ay yung pagitan, pumapagitan, na sa pag-ibig ng tatay sa atin. Iyan tinanggal ng krus. No? Upang maranasan natin ng lubusan ang pagmamahal, ng mapagmahal ng tatay sa atin. Kaya na parito si Jesus, di ba? Namatay siya sa krus, upang sa ngayon, matubos siya tayo sa kasalanan, upang sa ngayon, pag nakilala natin si Jesus, di ba? Bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo ay makababalik sa Ama. At nawawala yung pagitan. Nawawala yung pagitan. Sa pamagitan ng krus, nawala po yung pagitan sa tao at sa isang mapagmahal na Diyos. So we know the doctrine and we can even teach people about knowing God as Father without personally knowing Him as a Father ourselves. So knowing God as His Father, no, is experiential. It is an experience that we know Him as our Father. Christianity really begins when we come to experience what Jesus died on the cross for us to receive the Father's love. So that we can live, we can receive the Father's love. Di ba kanina po, pinagsapan natin yung tungkol sa puso. Yan. Kamustahin mo naman yung katabi mo. Kamusta ang puso mo, kapatid? Yan. Kamusta ka? Kamusta ka? Sabi, kamusta ka? So yung puso daw po natin, sabi kanina, di ba, ito tayo. Kung ano tayo sa puso natin. Yung pag-iisip ay yung pagmamayari natin. Pwede tayong magbago ng isipan. No? Meron tayong kakayahan na baguhin ang isipan natin. Kasi pagmamayari natin doon. Pwede natin palawakin ang ating isipan. Di ba? Dagdagan ang ating kaalaman. Bakit? Kasi ito ay ating pagmamayari. Ang ating emosyon din ay gano'n. Di ba? Pagmamayari ng ating emosyon. So pwede tayong maging matatag, no, sa gitna ng mga pagsubok. Talagang kilala natin ang Panginoon. So, yung emosyon natin, pwede nating panghawakan. No? Pwede nating hawakan ang ating emosyon. No? Hindi tayo madala ng ating emosyon. Kasi pagmamayari natin yun. No? At ang ating, yung kakayahan natin, yung ating will, yung kagustuhan natin, ay pagmamayari din natin. So nasa sa atin, no, may mga tao na malakas yung
malakas sila pagdating doon sa yung kagustuhan na gawin yung mga bagay. Pero mga mahihina, di ba? May mga tao na pag ginusto nila, kaya nilang gawin. Kasi malakas yung will nila. Pero yun rin pagmamayari natin. Kung sino tayo ay kung sino tayo sa puso natin. Ang marami sa atin, sa puso natin, ay meron pong nakaraan na problema, karamdaman, di ba? May mga sugat ng ating nakaraan. Okay? Kaya nga nagsisimula tayo sa kagalingan ng puso natin. Hindi na patapusan, di ba? Ang gusto ng Lord, gumaling tayo, o pag gumaling tayo sa ating mga sugat ng ating nakaraan, sa ating mga puso, di ba? Makilala natin siya, makilala natin ang sarili natin, at makalakad tayo bilang mga anak ng Diyos. At sabi kanina, kung tayo magpapatuloy bilang mga anak niya, di mararanasan pa natin kung sino ang totoong Diyos na naranasan natin sa buhay natin. Receiving the love of the Father ay parang pong isang tubig na ating pong ininom, na ating pong tinanggap, at ito ay dumaloy sa bahagi ng puso natin hanggang sa pinakasugatan at madilim, makasalanang bahagi ng puso natin upang maranasan natin yung kagalingan. Yun po yung ibig sabihin natin ng Father's love. Pag na-receive natin yung Father's love, na-experience natin ito, yung Father's love ay dadaloy po sa pinakasugat, sa mga pangit na nakaraan natin, upang sa gayon makaranas tayo ng kagalingan. At wala pong iba na maaaring magbigay sa atin ng kagalingan, pagbabago ng ating puso, kundi po ang ating Diyos. Kundi ang ating Diyos. So yun yung ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sa pamamagitan niya, ay ngayon ay natatanggap natin ang pag-ibig ng Ama sa buhay po natin. So pag-usapan pa natin itong pagkilala sa Kanya bilang Ama. Ang Panginoong Jesus, di ba, ay nagturo sa atin kung paano manalangin. Naalala niyo po ba yun? No? Kanina na tayo mananalangin. So sabi ng Panginoon, kapag nanalangin kayo, when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father, who sees what is done in secret, will reward you. Nung naparito ang Panginoong Jesus, diba, siya ay ibinigay ng ating Ama dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, ang Panginoong Jesus ay pinakikilala po kung sino ang ating Diyos, kung sino ang ating tatay. Kaya nga nung siya nagturo sa mga alagad, ang sabi niya sa mga alagad, kung mag-pray kayo, punta kayo sa kwarto ninyo, hindi sa Facebook, punta kayo sa kwarto ninyo, manalangin kayo doon, walang nakakakita, tapos yung Ama ninyo na nakikita kayo, at walang iba nakakaalam, gagantimpalaan kayo. Sino doon po yung makakakita, makakarinig sa atin? Father. It's the Father. No? Ang Father. Kaya nga in same chapter, nasabi niya sa kanyang mga alagad, kasi tinanong siya ng kanyang mga alagad, di ba? Jesus teaches how to pray. Then sabi ni Jesus, this then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. So prayer is praying to the Father in the name of Jesus Christ. Tama po ba? In the name of Jesus Christ. Of course, alam na rin natin, in the power of the Holy Spirit. Di ba? It's praying to the Father in the name of Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. Right? So that is prayer. Sino nagturo nito? Ang ating Panginoon Jesus. That we are to pray to whom? To our Father. Amen? Hindi na po kayo nalilito dito? Kasi minsan po may narinig ako, Panginoong Jesus, ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Authority. Totoo. Sometimes, somehow we are confused, no? Sino ba kinakausap natin when we pray? Of course, hindi mali na kausapin si Jesus. Tama? Hindi mali. Nakikipag-usap tayo kay Jesus, no? Nasaan si Jesus? Nasa heart natin, di ba? Sapagkat tumanggap sa Kanya, di ba? Galatians 2:20. I be crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So Jesus Christ is in you. But Jesus Christ taught you to pray to the Father in His name. So when we pray to God. It means that we pray to our Father in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ.
When we pray, ang pinakausap po natin, yung tatay, sa pangalan ng anak. Tama? Tama po ba? Okay. Then, about sa pagsamba, kanina nabanggit ito ni Ate Che, na marami tayong mga kanta ay patungkol sa anak. Pero parang kukunti yung mga kanta para sa ama, para sa tatay. Bakit kaya gano'n? Bakit kaya ang karamihan ng ating mga kanta ay nasulat para sa ating Panginoong Hesus? At bakit kukunti ang mga kanta na nasulat para sa tatay? Kung si Jesus ang tatanungin natin, ano ba ang pagsamba? Sa John chapter 4, verse 23, ito pa sa amin ng Panginoon. Yet a time is coming, and has now come, when the true worshipers will worship the Father in the Spirit and in truth. For they are the kind of worshipers the Father seeks. Sabi ng Panginoong Jesus, darating yung mga panahon na kayo ay sasamba sa saan daw po? Sa Espiritu at katotohanan. No? Dahil ito ang uri ng pagsamba na hinahanap ng Ama. So worship for our Lord Jesus Christ, no? Worship is worshiping the Father. Okay, worshiping the Father. Nakita niyo po ba yung Father dito sa verse na ito? Naalala ko po, way back, hindi na alam ko anong year yun. Bago pa lang ako halos sa ministry. I was invited to sa isang yung mga worship, yung mga praise and worship, 24 hours worship. I was given a scripture. Ito yung binigay sa akin na verse na i-preach to the ituro ko na. So, John chapter 4, 23. So, tinignan ko yung verse. So, sabi ko, madali lang ituro yan, di ba? Worship in spirit and in truth. So, when we worship, so expound ko na yun, no? We worship in spirit. So, capital is a capital S, no? So, it means through the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit. And in truth, context, Samaritan woman. So, walang magtatago, no? Dahil kilala tayo ng Panginoon. Kung sino ka, kilala ka niya. You need to worship God in truth. Blah, 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 blah. Then I preach, you know? And then I conclude the message. You know, nung tinitingnan ko po ito, nung I received the revelation of the Father's love, parang may kulang kasi yung tinuro ko doon. I forgot to mention the object of worship. The object of worship is Father. Parang I thought the scripture, yung kalahati lang of the truth, kalahati lang of the revelation. I taught them about worship, pero I missed to teach them about the recipient of worship. And the recipient of worship is Father. It's Father. I don't know about you, I don't know how you look at the verse, no? Pero tayo na medyo matagal na, admittedly ako po, before, hindi ko nakita yun. Nakafocus ako sa worship. Pero hindi pala kompleto yun. Dahil ang sinasabi ni Jesus ay hindi lang tungkol sa pagsamba. Ang sinasabi ni Jesus, darating ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. Sasambahin niyo ang Ama sa Espiritu at sa katotohanan. So, ang pagsamba, kung tatanungin ko rin natin si Jesus, at tulad po ng pananalangin, ay para sa Ama. Para sa Kanya. Pero gano'n nga karami ang awitin, bakit mas marami ang awitin para sa Anak kaysa para sa Ama? Baka mayroong kulang. Parang mayroong missing. No? Why? Pwede mo siyang matutunan, pero bilang Ama, pero hindi pa ibig sabihin na naranasan mo na siya. Naranasan mo na siya. Pwede natin siya nakilala bilang Ama, napag-aralan bilang Ama. Pero dahil sa mga mas maraming awitin, no? Patungkol sa anak, baka mas naranasan natin yung anak kaysa sa Ama. Kaysa sa Ama. Okay.
So, nasaan tayo? So, sinagot ko na ito kanina, no? We are in Christ. See, Christ is in us and we are in Christ. So, Galatians 2:20. So, Christ lives in us. He is in us. You know, Christ's likeness is to be like Christ. Amen? To be like Christ. A son. Who is Christ? A son to our Heavenly Father. To be like Christ is to become a son like Jesus Christ to our Heavenly Father. Para maging kawanis ka ni Jesus, ikaw ay magiging kagaya niya na isang anak sa kanyang tatay sa langit. Magiging kagaya ka ni Jesus na anak sa ating tatay sa langit. So, isang anak, kagaya ng ating Panginoon Jesus. Sabi ni Jesus, familiar verse again, Jesus is the way, di ba, to the Father. He's the way to the Father. Saan po yun? John 14:6. So, familiar verse na lang po ito. Alam na alam ulit ito ng mga bata. So, Jesus answered, I am the way, and the truth, and the life. No one comes to heaven. Bisa ganun yung ginagamit natin for verse ito. No one comes to heaven, no? Except through Christ. No. It's not heaven here, no? Yes, we're going to heaven, pero pag ginamit natin yung John 46, wala pong heaven doon sa verse. No? Ang destination sa John 46 is Father. Siguro inisip kasi natin, ang tatay kasi nasa langit. No? Kaya pwede na rin. So, Jesus is the way to heaven. No. John 46, Jesus is the way to the Father. And it is not in the future tense. It is now. Now. No? Once you receive Jesus Christ, no? He will bring you to the Father. The destination is the Father. And Jesus is the way to the Father. Ano pa ba kayo? He's the way to the Father. He's the way. He's not the destination. Jesus Christ is not the destination. Okay? So after receiving Christ, have you arrived to the destination when you receive Christ? Nakarating ka na ba sa pupuntahan mo pag tinanggap mo na si Jesus? Hindi pa. Bakit? Dadalhin ka pa ni Jesus sa pupuntahan mo. Kasi si Jesus ang daan patungo sa Ama. Sabi niya, walang iba makaparoon doon kundi sa pamamagitan ko. Diba? Sa pamamagitan lang ng ating Panginoon Jesus. Makakarating ka sa Ama. So, ibig sabihin, ang intensyon ng pagtanggap ni Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ay para makilala mo kung sino ang tatay niya. Kung sino ang totoong tatay natin. Makilala natin ang Diyos bilang tatay na sa buhay po natin. So, mali ba na makilala natin si Jesus? Tama, no? Kasi wala namang ibang paraan para makilala natin kung sino ang Diyos. No? Pero hindi tayo kay Jesus lang humihinto. Nakuha niyo po ako. Kundi nais ni Jesus, nadalahin tayo sa kanyang Ama, sa destination. Sa destination natin, which is God the Father. Gusto ng Panginoon Jesus na makilala natin kung sino ang ating Ama. Ang ating Ama. Nanlubusan sa buhay natin. Amen? So, nanlubusan sa buhay natin. So, nakilala ba natin nanlubusan kung sino ang Ama? So, yun po yung katanungan eh. No? Naranasan na ba natin siya nanlubusan bilang Ama ng buhay po natin? So, ang ating pong Diyos Ama. Okay, so, sabi ni Jesus, John 14, verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Sino pa dito ang mahilig sa English teacher, English major? Meron ba? Meron ba English major? English teacher? Oh, mahilig sa English. Alam ko to. Mahilig sa English. Pero hindi ko pa English teacher. Upo ko muna. Yeah, upo ko muna. Wala pang recitation. So, basahin natin yung verse. Basahin po muli natin. Sabi niya,
And if I go and prepare a place for you, diba, John chapter 14, si Jesus na nagpapaalam na, diba, sa kanyang mga alagad. So, alam natin, because it was about to be crucified, diba? So sabi niya, I will come back. So maghahanda ako ng lugar para sa inyo, babalik ako, at dadalayin ko kayo to be with me, dadalayin ko kayo, ng kasama ko, that you also may be where I am. Tama ba yung grammar ng ating Panginoon? Tama ba yung grammar niya? Binigyan ko na kayo ng clue, yung may ibang kulay. Kung tama yung grammar ng Panginoon, ano dapat na nakalagay yan? Where I will be. Di ba? To be consistent sa grammar. Kasi, bakit? Sabi niya, I will go and prepare a place for you. Future. Okay? I will come back and take you to be with me. Future. Okay? Babalik siya. That you also may be where I will be. Future. So that's the right grammar. Okay? Pero, hindi na ginamit ng Panginoon. Nag-iba siya ng grammar. Ang sabi niya, where I am. So he's no longer talking about the future. He's talking about his present condition, present situation, where I am. Nasusundan niyo po ba ako? Isip po ba kayo? Marami ata kayo nakain kanin. Kaya ako hindi ako kumain ng kanin. So, where I am. Doon na tayo dadalhin. Hindi lang sa future, no? Of course, dadalhin tayo ng Panginoon sa future, pero dadalhin din tayo ng Panginoon kung nasaan siya ngayon. In present tense. Amen? Where I am. Now, ang tanong, nasaan ang Panginoon? Ang tanong niyo yung katabi mo, nasaan ba ang Panginoon? Nung sinasabi na ito sa mga alagad, ano ang relasyon niya, no, sa Diyos? Ano ang relasyon niya sa tatay? Anong relasyon niya sa tatay? Kasi kung ano yung relasyon niya sa Diyos, sa kanyang ama, yun yung sitwasyon niya, yun yung nandoon siya. Okay, nasusundan niyo po ako? That is his present condition. At kung ano yung sitwasyon niya, relasyon niya sa tatay, kung nasa saan siya, doon niya gustong dalahin, no, ang kanyang mga alagad. Sa present condition, no, of his relationship to his heavenly Father. Now, meron po sinabi sa John chapter 1, verse 18. Of course, pinag-connect nito no? Nag-connect nitong verse na to, in John 14, and then John chapter 1. Kasi tinutukoy kasi ay ang ating Panginoon Jesus. So, tama rin naman, but of course, may revelation na involved, no? Para ma-connect mo to. No? Hindi basta basa lang. No? Kasi may pinahayag ang Panginoon sa pamamagitan ng isang pagtalata, no? Para masagot yung sinabi ng Panginoong Jesus kung nasaan siya. Okay? Kung nasaan siya. Okay? So, nasabi natin sa verse 18 ng John 1, no one has seen God at any time. Okay, wala nakakita sa Diyos. No? The only begotten Son, so our Lord Jesus Christ, who is in the bosom of the Father, has declared Him. So if we are to connect John 14 and John 1, so somehow we have a clue, no? A glimpse, no? Kung nasaan ang ating Panginoong Jesus. Ano mo sabi dyan? Nasa loob Panginoong Jesus? He is at the bosom of the Father. Now, request ko po kayo to open up your Bible. Para magising naman po tayo ng konti. Tingnan niyo po yung John chapter 1, verse 18 sa inyo pong Biblia. Sa inyo pong Biblia. Okay, open your heart and open your Bible. You can open your Bible with a closed heart. Right? You can even listen with a closed heart. And after those who are opening their Bible with an open heart. Ano po sabi niya? Sa verse 18, ano po sabi sa inyo salin? Ano po yung bosom of the Father? Who is in the bosom of the Father? Ang Greek word po ay kolpos. Kolpos. Sino po may nakakita na? Sige po, pakilakas po. Nasa English po, sige po.
in whole. Father's sign. Sign sa kanila. Sign. Okay. Sign. As a sign. Okay. As a sign. Yung iba po. Pastora, kanina may binabasa kayo. Yes, po. Yes, please. Standard version. No one has ever seen God, the only God, who is at the Father's side. He has Father's made- side. Side din? Yes, Okay. Yes, yes, yes. Father's heart. Anong translation sa ito? NLT. New Living Translation. Father's heart. Nasa heart siya. Nasa side, nasa heart. Okay. Sino ba ako? May ibang sali. So Tagalog. Meron po ba Tagalog? Pag Tagalog eh. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng mga anak pakilala sa akin. Pinakamamahal ng Ama. Pinakamamahal. Ang klase, eh. Pinakamamahal ng Ama. Paano mo kaya ilalarawan yung pag mahal na mahal mo yung isang tao, gano'n siya kalapit sa'yo? Pinakamamahal mo. Sabi kanina, nasa side, isa nasa heart, okay? Pinakamamahal. Sa'yo po, kuya. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit pinakilala siya ng buktong anak. Siya ay Diyos na lubos na pinamahal. Lubos na minamahal. Amen. Ng Ama. Lubos na minamahal ng Ama. Meron pa ibang salin? Tagalog. Pastor. Sumang. Pastora. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak, na nasa sinapupunan ng Ama. Siya ang nagpakilala sa Kanya. Sinapupunan. Saan po ba yung sinapupunan? May mga babae. Sinapupunan. Lalaki ako eh. Tiyan lang to. Nasa tiyan ng babae, no? So, nasa sinapupunan. Di ba? Ito. Belly, baba, belly. Ito, belly. Asa ba sinapupunan ito? Oh, belly. Okay. Sinapupunan ba? Oh, belly. Alam mo, wala ko. Luther. So, nandito daw sa sinapupunan. Pinakamamahal, nasa tagiliran, nasa puso, nasa sinapupunan. Meron pa ba ibang salin po? NIV, yan ang NIV. Sa nananili ng NIV, no one's ever seen God from the one and only Son, who is himself God, and is in closest relationship with the Father, has made him. Closest relationship. The closest relationship. Malapit na malapit. Okay lang, kailangan natin maging ng pampagising. Closest relationship. Malapit na malapit. Malapit na malapit sa kanyang tatay. Closest relationship. You know, the word kolpos, kung titignan niyo po sa Greek, meron pa ba? Wala na. Pare-pareho na po rin yung basahin. Kung titignan niyo po sa Greek, ang meaning, the literal meaning ng kolpos is the frontal body. It's the frontal body. The arms, the side, the breast, the belly, the legs, the frontal body. Kaya iba-iba yung translation dyan. Wala pong mali sa Biblia natin. Kasi dynamic yung translation. Lahat naman po yung translation. Wala naman tayong original na scripture, diba? So, para i-describe yung word kolpos, bawat translation, gumamit sila na iba-iba salita. Which is the closest relationship with the Father. Kaya may gumamit ng sign, may gumamit ng puso, may gumamit ng sinapupunan. No? So, ano pa yun sa Tagalog? Pinakamamahal. No? Pinakamamahal. So let's illustrate. Illustrate po natin. Okay. Tawag tayo sa tatay. Tatay, pwede po kayo dito. Upo po kayo dito tayo. Illustrate lang po natin. No? So si tatay ko na isa yung ama. Okay? Isa yung Diyos Ama. Okay? So si Jesus, sabi natin kanina, nasan si Jesus? So sabi, kolpos, closest relationship to our Heavenly Father. Okay. So, paano mo yung i-describe yung closest relationship sa Ama? Sa Ama. Naghanap ako na mas maliit kay tatay.
kaya niyang talungin. Sino po ang andyan? Sino po? Any volunteer? Ibo na sa ka. Nasa sigat ka. Tatay din siya eh. Bakit? Pwede naman po. Pwede po. Ay, bata na lang, bata. Diyos, kaya pa kita kaya. Ibo, halika dito. Ibo, alik. Ibo. English ba? English? English? Kami. Paliwanag mas. Marunong mo ito magtagalog. Okay. Kalungin ka ni tatay. Kalung ka kay tatay. Hindi. Papagawa ka. Yan. So dapat po ay matatouch niya yung buong parts nyo. Yung frontal part nyo. So, ibig sabihin si Ibo. Ibo, tagilid ka. Tumalo ka pa tagilid. Tagilid. Yan. Kailangan matatouch mo yung tagiliran eh. Yung side. Yan. Yung side mo, yung kamay mo, lagay mo sa tagilid. Yan. Okay. Tapos ito, ayan mo dyan. Kasi nasa heart. Nasa heart eh, di ba? Nasa heart. Okay. Yan. Ibo. So, ay, may picture ako muna. Yung sinasabi sa atin ng Paul Post, yung sabi ko nasan si Jesus, sa kanyang relasyon sa kanyang tatay, na gusto tayong dalahin. Di ba? Kanina dyan, chapter 14. Kung nasan ako, gusto ko rin na nandun din kayo. Ito po yung condition. Yes. Ito yung relasyon ni Jesus sa kanyang tatay. Closest relationship to our Heavenly Father. So, Jesus Christ came so that He can bring us to our closest relationship to our Heavenly Father, like Him. A child, a son to our Heavenly Father. Closest relationship. Amen. Naranasan niyo na ba ho dito? Itong senaryo na ito, naranasan niyo. Ipalagpakan naman natin ang Panginoon. Sige po, salamat po. Grabe ano, yun yung gusto na pagdala ng Panginoon sa atin, the closest relationship to our Heavenly Father. Now, kaya sabi ni Jesus, I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. No? It's not only about heaven. No? Hindi lang dahil hindi tayo pupunta ng impyerno, pupunta tayo sa langit. No? Kundi para maibalik yung naputol na relasyon natin sa tatay natin, no? At maging anak tayo ulit sa ating Ama. At hindi lang basta anak, no? Malapit na malapit sa tatay natin. At alam ko po, sama na-experience natin ito eh, di ba? May mga time na kumakandong ka sa Diyos. Kaya minsan umiiyak ka, minsan masaya-saya mo naman, di ba? Yun yung larawan, no, na nais ng Panginoong Jesus na pagdalan po sa atin. So the Father is the destination. So Jesus is the way, no, to our Father. To our Father. So, pag sinabi po natin na kapahayagan kung sino ang Ama, ito po yung pagdanas, no, sa isang Diyos na hindi mo lang siya napag-aralan, kundi naranasan mo. Naranasan mo yung yakap, naranasan mo yung pagmamahal, diba? Naranasan mo lang maging anak sa ating Ama. At ikaw ay isang anak. Pakisabi sa katabi mo, anak ka. Anak ka ng Diyos. Diba? Bagamat yung isa nag-claim yan wanted pa hanggang ngayon. Diba? Yung si Kibuloy. Kinlaim na yung sa pamamagitan ng maling pamamaraan, di ba? The appointed son of God. But in reality, tayo ay mga anak talaga ng Diyos. At din yung relasyon ng nais ng Diyos para po sa atin. Sabi ni Jesus Christ, if you really know me, you will know my Father as well. Di ba? Sabi niya sa mga alagad, kung kilala niyo ako, nakikilala niyo na rin kung sino ang tatay. From now on, you do know Him and have seen Him. So imagine, si Jesus Christ kasama ng mga alagad. For 3 years, nagdaan 14 na ito eh. So, sabi ni Jesus, kung nakita niyo ako, nakita niyo na rin siya, nakilala niyo na rin siya. Ibig sabihin ba na isa lang sila? They're distinct. No? Hindi tayo oneness. No? They're distinct. Yes, they are one because they are one God, no? But they are distinct persons. No? Iba ang tatay, iba ang anak. Tama ba yung theology natin? Di ba tayo kulto, no? Iba ho ang Holy Spirit.
Pero sila isa Diyos. Di ibig sabihin na si Jesus din ang Ama. Hindi po. No? Iba ang Ama, iba si Jesus. Pero isa sila na dahil kasama sila sa tatlong persona. So sinasabi ni Jesus, kung nakita niyo na ako, nakita niyo ang tatay sa akin. Pero hindi niya sinasabi na ako rin ang tatay. Nakita niyo na sa akin ang tatay. No? Dahil nakasama niyo ako. Okay. Tapos ang sabi ni Philip, Lord, show us the Father. And that will be enough for us. So naunawaan ni Philip na merong ama na pinapakilala si Jesus. Kaya sabi ni Philip, ipakita mo na sa amin yung tatay. At sapat na yun. Imagine, kasama na nila si Jesus for 3 years, no? Around 3 years. No? Pero sabi ni Philip, pakita mo na yung ama, no? That will be enough. No? So, ibig sabihin, hindi si Jesus ang ama. It's clear to the context. No? Hindi si Jesus ang tatay. Pinapakilala ni Jesus ang tatay sa kanila. Buti nagtanong si Philip, no? So, pwede natin pakilala pa kung sino yung ama na ipinapakilala ng ating Panginoong Jesus. Na kaya siya na parito. Kaya siya na parito. No? Para ipakilala sa atin na kung sino ang ama. So, Father has to be revealed by Jesus. Si Jesus ay nagpapakilala kung sino po yung tatay. Yung tatay. Okay? Hindi ito nakukuha sa husay sa pag-aaral para makilala mo kung sino yung tatay. Knowing God is Father is a revelation. And this revelation is only through our Lord Jesus Christ. So pamagitan lang ng ating Panginoon Jesus. Bakit? All things, sabi ni Jesus, all things have been committed to me by my Father. Okay? And no one knows the Son except the Father. So wala doon nakakilala sa anak, maliban lang sa tatay. Of course, si Jesus kasi, di ba, Diyos na nagkatawang tao. So marami silang puro-puro tungkol sa ating Panginoon Jesus. Pero sabi ni Jesus, wala naman nakakilala sa akin yung lupusan, kundi yung tatay lang. Okay. And of course, imagine, dayuhan ka sa isang lugar. Bagaman, siyempre ikaw ang lumikha sa tao, pero wala nakakilala sa iyo. Di ba? Parang, kung ikaw yung tatanungin, parang nakakalungkot yun, di ba? Walang iba nakakilala siya. Pero kaya Jesus sapat na yun, nakilala siya ng tatay. Kasi yun nga yung pinakamahalagang relasyon. Yung tatay at saka yung anak. So yun yung pinakamahalagang relasyon. Pero nakakakilala kay Jesus. At yun yung tatay niya. And no one knows the Father. Okay, wala doon nakakilala sa tatay. So pansinin niyo po ito, no? Except the Son. So walang lubusan nakakilala sa tatay, maliban na lang kay Jesus. Kay Jesus. So, nalubusan nakakilala sa tatay. That's why He came. So that He can reveal to us who our real Father is. No? At ang sabi dito, ang sabi niya, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Sino daw po makakilala sa tatay? Yung pipiliin ni Jesus na ipahayag sa kanila kung sino ang tatay. Si Jesus ang magpapahayag sa atin kung sino ang tatay. Makikilala lang natin siya through revelation. It is through revelation. So, knowing Father is a revelation. It is only revealed by our Lord Jesus Christ. Kung gusto mo makilala kung sino talaga yung tatay mo, then you ask Jesus that Jesus can reveal to you His Father. No, it is His Father. God the Father is Jesus' Father. He is the begotten Son. In eternity, He is Father and Jesus Christ is Son. And of course, the Holy Spirit. No? In eternity, that is their relationship. Now, Jesus Christ came from eternity so that we can know His Father. He can reveal to us who His Father is, who His Father is. Diba? That He can reveal to us His real Father. And also, so that we can also become His sons and daughters. Okay, so knowing Father is a revelation. I hope that this is creating a desire for us so that we can know Father. You know, sabi nga ni Atin Che kanina, receiving the Holy Spirit, the baptism of the Holy Spirit, or the fullness of the Holy Spirit, is an experience. Right? It's an experience when you receive the Holy Spirit. Naranasan niyo po ba yan? The fullness of the Holy Spirit. Yung iba nag-tongues, di ba? Yung iba hindi.
But we know that no, na we have received the Holy Spirit. Why? It's an experience. It's an event no, in our faith no, when we receive the Holy Spirit in our lives. Then receiving Jesus Christ, diba, is another event. No? It is another experience. No? When you open up your heart and receive Jesus Christ as your Lord and Savior. And most of us, we know the date. Alam natin yung spiritual birthday natin. No? Why? Bakit pinatatandaan natin? Kasi that is an event. No? That is a landmark. No? Parang kung saan natandaan mo kung kailan ka nagkaroon ng pagtanggap kay Jesus at naranasan mo yung regeneration, naging anak ka ng Diyos. No? Dahil nakilala mo si Jesus. You know that experiencing the Father is also another event. It's another event. It's another experience. That you know that that Jesus revealed to you Father. And then from that experience, then you will start walking as a son or as a daughter to Heavenly Father. It's an event. It's an experience. Knowing Him as Father. Okay. So we are entering into realm of the heart as we come into this because revelation comes to your heart. It's a realm of the heart. Knowing God as Father is here in our hearts. It's not here. Marami sa atin, kagaya ko po, kilala kung sino ang Diyos. Kilala na may tatlong persona. Kilala na may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Nasa isipan lang. Nasa isipan lang. Pero nang naranasan ko kung sino ang Diyos bilang tatay. So it is an event. It is an event. It is an event in my heart. I know that I've experienced God as my Father. That He is my Father and I am His Son. I am His Son. Okay. So it's an event. Kailan ito nangyari sa akin? After being in the ministry for 25 years. Confession time. Been in ministry for 25 years. I finished my bachelor in theology. I've been a chairman in the Marinas, chairman in the province, been a leader in Southern Luzon, 16 provinces, equipping the body of Christ. But the revelation of the Father's love came to me only 2015. That I have received an embrace signifying God as my Father. Sabi po nung nasa retreat kami sa A-School. So, tatayo kami dito, first yung mga foreigner po yung speaker namin. So, pipili kayo kung kanino kayo yayakap, sabi niya. Dahil sa pagyakap ninyo, tatanggapin nyo ang kapahayagan kung sino ang Diyos Ama. You will receive the Father's love. Sabi ko, ang tagal ko ng alam yan eh. Ang tagal ko ng alam yan. Pinag-aralan ko na yan. Graduate ako eh. So, kung meron akong, pagdududa, apprehension, why do it? Bakit ko yung kailangan gawin? Ito yung kailangan gawin. Anyway, nandun kami. So, habang lahat, pumipila na, lumayakap. Yung iba, bumabalik sa upuan na umiyak. Yung iba, tinitignan ko, parang wala naman nangyari. Diba? Sabi ko sila, lumakap sila. Then, ako rin, I make a decision. Sabi ko, sige, that is the invitation. So, anyway, my heart is open. But the beginning of the retreat is about the heart, opening our hearts. So my heart is open. So if it is the gesture of receiving the Father's love, then gawin ko. I'll also do it. I will also do it. Then pumunta ako sa harap. Namili ako ng facilitator. Lumakap ako. Pagyakap ko sa kanya, nag-aantay ako ng makakaramdam ako ng kakaiba. Pero wala. To be honest with you, wala akong nararamdaman. So basta lumakap ako sa kanya, sabi ng facilitator, receive the Father's love, receive the embrace of the Father, receive the revelation of the Father. Then I receive it, if I receive it in my heart. Then bumalik ako sa upuan ko.
yung tuloy na yung sessions, hanggang sa iba pang mga sessions, no? And then, somehow, kailan ko ba na-realize na mayroong difference, no? When I started to read the Bible, parang nagsuot ako ng bagong salamin. And when I started reading the Bible, now I started seeing Father in the Scripture. Yun na, John 3:16, familiar verses, no? Pero I started to see Father in the scene, no? Yung sa scenario, sa pangyayari. Wow, how come I miss na, dito pala yung tatay. Sinasabi pala ito tungkol sa tatay. Pinag-usapan pala dito tungkol sa tatay. So, there's a difference. Nagkaroon ng pagbabago sa akin when I received that encounter with the Father's love 2015. It's a journey. It's really a journey. Hindi lang po kami naka-isang high school. Naka-ilang high school na kami. Mga kaklase ito tayo high school. 3, 4, 5. Yun ang mabilang. Nakailang Father's love, ano po kami, place. Then every time, no, nagiging mas malinaw. The first time, I thought, I got it. Alam ko na yan, nakuha ko na yan. Pero, marami pala nagsasabi na, naintindihan ko na yan, nakuha ko na yan, hindi pa rin nakuha. Wala pa rin yung revelation. So, I'm just sharing this to you kasi probably some of you are new, probably some of you have heard this before, so the revelation of the Father's love. I don't know, but it's really a journey. It's really, pero yung pong tinitingnan ko na parang landmark, no? Meron tayong term ng landmark. Palatandaan, no? That I started in this journey is 2015 in my first day school. So I received that by faith, by embracing someone, that pass it on to us. Somebody that received the Father's embrace, that na-receive na rin, na ipinasa sa amin. So the whole point of Christianity is to know the Father and to know Him by revelation. Amen. That is the whole point of Christianity, to know the Father. So imagine a Christianity without knowing the Father. So Jesus is the way to the Father. The revealing of the Father is the destination. The destination. Makilala natin ang tatay natin, ang ating mapagmahal na tatay, na tayo ay kanyang mga anak, at kagaya ng ating Panginoon Jesus, na makilala po ng isa. Ano, wonderful po kayo? And if you have an open heart this afternoon, but if you have an open heart, I just would like to pray for you. Somehow receive this revelation of who God is, that God is Father. God is Father. No, another testimony after receiving that revelation, I started to see myself not only as a worker, I started to see myself as a son of God. Not only as a pastor. But sometimes you see yourself with the titles that you have, with a job description and the career. But I started to see myself that I'm a son of God, I'm a child of God. Bunga yun ang revelation of the Father's love. That I started to see Him as my loving Father. Then I started to see myself of who I am as a child of God, as a son of God. So that's a journey. It's really a journey. So doon tayo gusto dalahin ng ating Panginoon Jesus. Amen. Doon sa lugar na yun, na nakayakap in the closest relationship to our Heavenly Father. So that He can bring us where He is. Bring us where He is. Okay? Pwede po tayong tumayo at tayo po ay manalangin. Pwede po tayo.
Dakilang Ama, maraming pong salamat, Lord, for open hearts, Lord, this afternoon. Yes. Open hearts, Lord, to receive you, receive the revelation, Father, of who you are. Lord, looking, Lord, looking unto you, Lord, as our Father. And we thank you, Holy Spirit, Lord, for speaking into our hearts this afternoon, Lord. We thank you, Jesus, Lord, our Savior, our way to our Heavenly Father. Jesus, it is our prayer this afternoon that you will lead us, Lord, to our destination, to where you are, as Son, your Heavenly Father, so that we also, as sons and daughters of God, can be where you are, in our Heavenly Father. Bring us more, Lord, in our closest relationship to our Heavenly Father. Speak to our hearts, Father. Lead us as your children, Lord. Lead us as your children. Just like a father holding the hand of his child. Lead us, Father. Lead us in this walk, in this journey. That we are your sons and we are your daughters. Help us to know you more as our loving Father. Help us to see you, Lord. Help us to pray to you, Lord, our Father. Help us to worship you, Father. Help us to realize who you really are as our loving Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Gusto kong invite yung ating mga facilitator, Betty, Ate Lloyd, Ate Chen. Kumanarito po kami ngayong hapon. Kaya niyo po na ang aming mga kamay, Lord, yung maging mga kamay sa pagkakapon sa iyong mga anak, Lord, ngayong hapon. Namin yung pagmamahal, Lord, patuloy na dumalim sa amin, Panginoon, patungo po sa iyong mga anak. Hindi namin po alam, Lord, ang sitwasyon ng bawat isa. And as they come with open hearts, Father, we pray you will reveal yourself, Lord. Reveal yourself to them as a loving Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Kung nililit po kayo na lumapit po sa isa sa amin, ano po, tumanggap